Okay, so again, good afternoon. So start na agad tayo para tayo ay sana matapos din agad natin to. Okay, so yan, let us start. Okay, so yung last activity natin or yung last activity na pinagawa ko sa inyo is yung CRUD ano. So CRUD functionalities using PHP and PDO library. So una, first thing to do, diretso na agad tayo dun sa kung paano siya gagawin ano. First thing is, hanapin nyo lang yung workspace niyo or mag-create kayo ng bago kung wala na kayong workspace. And then, mag-create na lang kayo ng folder doon, new folder na lang. Bahala kayo kung may new workspace kayo, basta mag-create na lang kayo ng folder. For example, ang pangalan nyo na lang doon sa CRUD project nyo is mismo CRUD. Okay, so nilagay ko lang na folder is CRUD. And then, next natin gawin is, kasi pag ay by the way nga pala, yan, may nasali pa. Class, ang gagamitin din natin dito is, yan, MySQL, ano? Ay. So, okay, so ang gagamitin nga pala natin dito ang database ay MySQL or yung MySQL. So, first thing, kapag gumagawa tayo ng mga application or CRUD application, ang una natin ginagawa is to plan the database. Sabihin yung database schema muna, kung paano yung structure, ano ba yung database na gagamitin natin, at the same time yung columns, yung mga tables and columns na databases na i-create natin. So, madaling salita nga, gaya na sabi ko sa database schema. So, for this tutorial, ang gagawin na lang natin class ay konting schema na lang or konting tables na lang gagamitin natin. No? Isang table na lang yung gamitin natin for this tutorial. So para ma-access natin class, yung ating PHP My Admin or yung pinagagawa natin ng database, ito naman alam kong alam nyo na para lang sa ibang medyo hindi pa or nakakalimot. So access lang natin yung localhost / PHP My Admin dun sa ating mga browser. Okay, so pero before that, kailangan nyo munang i-run yung inyong server. So kung hindi pa running yung inyong server, first thing to do is run nyo muna. In my case, running na naman siya. So by default yan, pag di kayo naggawa or nag-create ng new username and password, okay, new user, so root yan at empty yung password. Login nyo lang yan, diretso tayo dun or diretso kayo dun sa page na to. Ayan, so create lang tayo dito class ng bagong database. So for example, ang database na lang natin ay create lang tayo, halimbawa ay is_CRUD. Then, piliin na lang natin dito ay yung UTF-MB. So, kahit naman ano dyan, yung default, wala namang problema, pero pinapalitan ko to ng General CI. UTF-8 MB General CI. Then, create lang natin siya. So, after natin ma-create, ayan, ang sunod natin i-create naman ay yung ating table. So, ito na yung lalabas kung para makapag-create tayo ng table. So by default sa structure, no tables found, lagay lang tayo. For example, users. Number of columns niya, sinag ko lang ng 4 and then create pa tayo ng number of columns. So halimbawa, ID. Siyempre, di na mawala lagi dyan yung ID, yung magiging ano natin, identity, unique identity. So click ko lang, i-check ko nila yung AI para mag-auto-increment siya. Kasi hindi nyo na kailangan lagyan ng laman. Automatic magkakalaman yan sa bawat insert ninyo. Then email, for example, i-varchar ko na lang yan and then 255 na lang yung size, yung limit, email and password. For example, i-varchar ko na lang din and then 255 na lang din. Then InnoDB na lang ang gamitin kong storage engine and then save na lang natin yan. Okay, so meron na tayong isang table dyan. Ayan. So para maganda, para makita agad natin, ang unahin natin sa CRUD natin is yung retrieve. But before we proceed dun sa create, ay dun muna tayo sa tribal para mas madali natin ma-check yung database connection natin. So una, mag-insert lang tayo muna ng isang record lang para may makita agad tayo na record. So manually inserted na lang natin yan. So for example, ilagay ko na lang dyan ay ronald.marasigan@yahoo.com. For example, yan ang password ko na lang. Halimbawa, 1234 na lang. For the sake of the example, hindi na natin muna i-hash yung password natin. Pero again, mas maganda sana or mas maganda talaga na naka-hash yan. So ngayon, meron na tayo class na
table. Ayan. Okay, so meron na tayong isang entry, meron tayong database, table, at saka may isa na tayong entry. Okay, so next ay i-test natin ngayon or magawa na tayo ng connection. So, una natin ginagawa dito class, pag i-connect natin, syempre pag mag-connect tayo sa database, kailangan natin ng connection string. Okay? So, para magawa or makagawa tayo ng connection string, so doon na lang din sa CRUD natin, mag-create na lang tayo ng folder, mag-create na lang tayo class ng isang file. Create lang tayo new file and then ilagay na lang natin ay con.php. For example, con.php na lang. Para dun sa ayaw. Ako naman tayo new file connection. Ayan. So connection na lang nilagay ko, connection.php. So meron na tayong isang file dito natin kasi lalagay yung database connection natin. Lalakihin ko lang para makita nyo. So apat lang class yung kailangan natin dito talaga ng mga details or database connection details. Yung mga yun class ay yun na yung mga ginamit natin nung nag-install tayo ng MySQL. Okay, nung nag-install kasi tayo ng mga server, meron tayong install dyan na SQL or MySQL by default. So yun na lang mga credentials na yun ang ilalagay natin. So para hindi na ako mag-type, may pina-repair na rin ako dito. Copy-paste ko na lang. Ayan, meron na tayo ditong connection string. So dito class, meron tayong apat, isa, dalawa, tatlo, apat. Okay? So yan yung mga kailangan nating supply ng information. Ito naman class ay yung data or information from our database na gamit. So dun sa may SQL. So yung host natin class, yan lang class yung local, yung kung paano natin in-access yung pinaka-server natin. Okay? So ang gamit naman natin dito by default ay local host lang or yung 127.0.0.1. So maalin dyan sa dalawang yan. So yung IP o kaya ay ito. Then yung DB naman dito class na variable, we have 4 variables dito na susuplayan natin. Ano? Yan naman yung pangalan ng database. So kanina, ang ginawa or nagawa tayo kanina ng database, ang pangalan ng database natin ay ayun, iscrud. IScrud. Ayan. So yun lang ilalagay natin diyan. IS tapos crud. Ayun yung database. Root username, ito yung class yung user ng inyong page, dun na inilagay niyo yung page yung may admin nyo. So yan ay root tapos empty lang yung password. Itong character set class pwedeng UTF-8, UTF-8 MB4. So ito na lang yung nilagay ko. So pwede nyo pa rin yung palitan pero yan na yung by default UTF-8 kasi pinaka-common. So ito na yung aking nilagay dyan. So kung gusto nyo yan na lang din ang inyong iahin. And yung DSN naman class, ito lang class yung pinagsama-samang yan. Yung host natin, database at tsaka character set. Okay? So itong mga options na to class, depende rin yan sa inyo kung gusto nyo enable. So by default, ito na yung pinaka-safe. Kung pag-uusapan natin ni safety, mas magandang itong ating Tribute Emulate Repairs is naka-false. Para yung true emulation ang mag-enable. Okay? So exemption mode, para malaman natin yung mga exemption errors na malalabas or may encounter natin. Then ito naman class yung try and catch. So try natin mag-connect sa database. Okay? Then catch natin yung error pag walang kung in case na mayroon tayong ma-encounter na error. Sinupply lang natin diyan. So ang gamit natin kasi PDO kaya yan ay new instance of the PDO. So ito na class yung kailangan natin para mag-connect tayo doon sa database. Okay? So yung variable na PDO na yan. So pag wala tayong problema dito, ito lang yung ating itetest. Malalaman natin kung walang error o meron. So ngayon para mag-test tayo ng database, mag-create lang tayo ng isang file, index.php na lang, pinaka-landing page natin. Okay? So, PHP, open lang natin yung PHP or yung HTML5, then yan. Okay, show data. Napasok ka na sa ibang school. Okay, then dito, ang gawin lang natin para matest natin. Stevie, huwag maingay, may klase nga. Ito na nga yun, sila na nga yun. Sislak ka sa. O, ito na nga, kausap ko na sila. O, doon ka muna, dali. Hindi, sa office mo dati. Ay, hindi na nga, dito nga lang ako. Dalit ano na. Hindi, sa office mo. Oo na, sige na, sige na. Mapunta ka, may klase ka. Hindi na, ito na nga, bebe, may klase na ako dito. Okay, so gamitin lang natin class yung Dati mapunta ka sa ibang school. No. Hindi, sa school mo. No. Ay, gusto ko nga. Okay, so yun, para matest natin class, yung ating, nasa na yun?
Okay, yung connection natin. So, para matawag natin naman class itong connection na ginawa natin, ay pwede natin gamitin yung require or include. Okay? So, para ma-include natin itong file na to, yung connection.php, dito kay index. Meron tayong pwedeng dalawang gamitin, include or kaya naman ay require. So, in this example, gagamitin ko na lang ay require. So, connection.php. Okay, so save lang natin yan. And then ngayon class, para ma-access natin, so access lang natin yan, localhost. Yung ating program na ginagawa. Okay, ang pangalan nun ay Web4 Marasigan, then CRUD. Okay, Web4 Marasigan, tapos yung pinag-create natin folder. Yung landing page. Ayan, show data, wala tayong naging error. Ibig sabihin, successfully connected tayo. Okay? So, again, successfully connected tayo dun sa database natin. So, para malaman natin pag may mali. For example, lagyan natin ng mali. Halimbawa ay scroods. Ang gawin natin ay scroods. Try natin dito. Ay, sorry. Yan. Makikita nyo, class, unknown database is scroods. Okay, ibig sabihin, meron tayong error doon. So, lalabas yan, class, pag may mali. So, dahil kanina, nakatama naman kasi, screwed. Reload lang ulit natin to. So, wala tayong error. So, ngayon naman, class, kung wala ng error, ibig sabihin, connected na tayo. Pwede na natin gamitin yung variable na PDO. So, yung variable na PDO, yan na yung ating connection string. So, ito na yan. Variable na yan. Ito, class, ay accessible na dito sa index kasi in-require na natin or in-include na. Okay, natin yung connection.php. So, yung PDO dito, class, ay pwede na natin gamitin. Okay, so, kahit i-bar dump natin yan, makikita nyo, class, yung PDO ay may laman dito. So, bar dump lang natin, then reload lang natin dito. Ayan. Okay, so, meron tayong object ng PDO. So, balik tayo dito. Una natin gawin, class, ay magpa-display ng information. Okay, yung nilagay natin kanina sa database, yung nag-iisang record na insert natin. So, palitawin natin tong record na to doon sa ating index.php. So, ilagay na lang natin, class, siya sa table para mas madaling makita. Okay, so, una, class, statement. Okay, una natin gagawin, class, ay mag-create tayo ng dito ng statement. Ano? So, for example, ito yung mag-hold natin. For example, STMT na lang, short for statement. So, dito natin lalagay yung query natin. So, for example, PDO, tinawag na natin yung PDO na yan. Then, meron class tayo na function na query. Ayan. Sa loob ng function or method na query na yan, dyan natin class inilalagay yung statement natin. So, for example, ang statement natin, paano ba kumuha ng records or lahat ng records? So, meron tayong statement na tinatawag na select. Okay, select all from, halimbawa, ay pangalan ng ating table, users. Ang pangalan ng table natin kay screwed na database ay users. And then, kuha natin yung rows na makukuha natin. Yung lahat ng rows, para makuha yun, STMT pala, rather. Then, fetch all. Ibig sabihin, ikukuhanin daw natin lahat ng records na laman. Ayan. Ayaw kasama. Okay? Na-select nating statements dito. Lahat daw ay kukunin natin using fetch all. So, meron na tayong dalawang lines dyan. And then, i-display na natin. Pagka nakuha natin, display natin siya sa table. So, gawa lang tayo, class. Using bootstrap na lang din ang gamitin natin. So, kuha lang ako kay bootstrap. Okay, halimbawa ay dito na lang tayo kumuha kay sa bootstrap natin. Sa get started. Next, ay bibilis-bilisan lang natin. Nasaan na yun? Ito na lang. Ayan, copy na lang natin to. Then, copy lang natin or paste lang. Ay, meron na pala. Meron na pala dito. Check natin. Ay, sorry. Ay, yung last po. Ba't ba doon ko na i-display pala? Dito na lang muna natin ilagay. Ayan. So, 533. Wala namang problema kung ibigay ko. Ayan. Meron naman kayong ano. Next ay mag-create tayo ng container. Div container na lang. Tatalaw na lang po. Pause. And then, mag-create lang tayo ng table. So, yung table naman natin, class, pwedeng dito na rin lang din tayo kumuha ng table. Ayan. So, pili lang kayo dito ng table na gusto nyo gamitin. Yung miss naka-stripe, ordered. Okay, so, gawa lang tayo ng table dito. Sige, kuha na lang din tayo doon ng table. Para makita
makita nyo yung sample ng pag-cover. Bawa, ito na lang, cover. Sige, ito na lang. Ipatay naman ang ilaw na ilaw po. Ano natin tong table daw na to. Classes dati. Copy. Okay, then, lagyan lang natin dito. Copy-paste ko na lang yung table natin. Then, so, yung mga laman na yan, alisin na lang muna natin yung mga TR na yan. Magtira lang tayo ng isang TR dyan. Yan yung ilulup natin. Ayan. So, okay na. Try natin nga dito kung ano magiging itsura niyan. Ayan. So, may table na. So, ang gagawin natin, di-display natin dito yung ating record sa database. So, may isa lang tayong record. So, isa lang malalabas dyan for the meantime. So, ang gagawin natin class sa sunod, meron na tayo dito. Ito na yung variable na mag-hold ng lahat ng laman. Okay, lahat ng laman ng ating database. Ayan, ito yung mag-hold. So, ngayon, alin ba natin, saan ba natin i-insert yung lahat ng laman ng database? So, dito sa part na to. So, ngayon, papalitan lang natin. Kunin lang natin kasi email. Tapos, meron din tayong kukunin na password. For example, yung dalawa lang naman yung column natin doon. Then, ito lang yung action. Kung i-edit natin, i-update natin. For example. Dito class, magtira lang din tayo ng 3 lang din yan. Alisin natin ang laman para maging dynamic. Mamaya natin siya lalagyan. And then, ito class yung iluloop natin. Yung table row na yan. Okay, para ma-iloop natin yan at malagyan natin ang laman, gagamit lang tayo class ng for each loop. For each, kuhaan natin yung variable na rows, yung nasa taas, as, ipasa natin temporarily kay row. Ayan. So, yung rows na yan, lahat daw ng rows iluloop natin dito para maging isang common row or maging isang row itong rows na to. Then, dito lang tayo mag-N4. N4 each. Okay? Then, dito class, ang ilalagay lang natin dito sa loob ng table na yan. Mapapansin nyo dito. Ito yon table data, table data, table data. Yan na yung paglalagay natin ng email, password, at email, password, at saka yung lalagay natin sa action. So, dito class, ilagay lang natin ay PHP. Pwede class na PHP echo or yung short nyan class, shorthand nyan ay PHP equal sign. So, pwede rin yan na ganyan. Then, ilagay nang natin dito class ay yung row. Then, pangalan ng row natin. So, isama na pala natin class dito yung ID. Yan, para may dagdag tayo sa column. Medyo madami-dami. Ilagay lang natin dito sa taas yung ID. And dito class, ang una natin kunin ay si ID column. Ito class yung pangalan ng ating column sa table. Yan yung ID na nandito sa table natin. Okay, so nandito. Ayan, ID, email, password. Kung ano yung pangalan ng column yun ay ilalagay natin dito sa table data. So, kunin lang natin. Copy paste na lang para mabilis. Copy. Space. Dito ay email. Dito ay password. And then dito class ay copy. Yung sa pag-update at pag-edit. So, wag lang muna natin lagyan. Wala pa naman tayo nun. So, mamaya lang natin ito i-check. Okay? Or lagyan. Or kung gusto nyo naman, sige, pwede naman lagyan na lang natin dito. Age rep. Yan. Bawa dito class, unahin natin yung edit.php question mark. Then, halimbawa yung ID. Kunin natin class yung unique. Yung mga unique identity. So, for example, yung ID ang kukunin natin dito. Okay, sa bawat loop, yun yung makukuha natin. So, pwede natin ipasa itong row na ito para makuha natin yung ID ng bawat record. So, yun. Nangyayari dyan. And paste natin. So, ayan. So, try natin ngayon. I-check. So, edit pa lang nakalagay. Try natin yung reload tong data. Ayan. So, mapapansin nyo class, nakita nyo na dito yung record nating nag-iisa kanina sa database. Ayan. O yung action na lang, wala naman tayo nilagay sa href. Ilagay lang natin dito. Edit. For example, save. Reload. Ayun. So, may edit na tayo. Ayan, okay na. So, dagdagan na lang natin siya ng delete para dire-diretso na tayo mamaya. So, gawin natin, enter na lang natin. Ayan. Para kita agad natin.
Then dito class, lagyan natin yung delete. Delete. Ayan. Lagyan natin dito ng boundary. Mahaba. Ayan. Ayan. Save. So meron na rin tayo class na delete. Ayan, hindi ko pala napalitan. Delete. So ito ay delete. Okay. So, ayan class, meron na tayo ng retrieve. Nakakapag-retrieve na tayo ng data. So, ang susunod na natin class, para naman makapag-insert. So, mag-create lang tayo class dito sa Cruden. Ulit ng insert naman. Insert.php. Okay. So, copy lang natin itong nasa index. Mabilis. Insert. Then, alisin lang natin class yung table. Dito class, ang ilalagay naman natin ay yung pagpapa-insert. So, again, pwede tayong kumuha na lang din dito kay Bootstrap. Gamitin na lang natin dito yung form. BS5 form. Siyempre, ang kunin na lang natin itong nasa pinakaunahan. So, ito na lang. Ayan. Kina-copy-paste ko na lang yung nasa division. Ayun. Nasa container. Dito ko nasalisin ko na to para ipasok naman yung kina-copy-paste natin. Then, ayun. Ayan. So, meron na tayong form. Try natin kung lalabas yun. Show data. Ilagay naman natin dito ay insert. Ay, sorry. Insert. Tama. .php. Okay. So, walang... Okay na tayo dyan. Meron na tayo agad form. Okay. So, palitan na lang natin dito. Yung stock form gawin natin add. Record. Save. May nandyan pa kayo class? Like reaction nga kung nandyan pa. Ayan, nandyan pa naman. And then, button submit. Ayan. So, palitan naman natin class itong. Ang papalitan lang natin dito class, unang-una yung nandito sa form, yung action. Magdagdag lang tayo dito ng method. Ang gamitin natin sa pag-i-insert ng data ay post. Ano kaya na diniscuss natin nung nakaraan, matagal-tagal na. Then, dito naman class, ay maglagay lang tayo ng empty. Sabihin dito na lang din natin ipaprocess yung pag-i-insert ng record natin. Okay? So, pwede kayo magpa-redirect. Pwede dito na lang din naman ang pagpaprocess. Then, dito sa input type email, maglagay lang tayo dito class ng name. Ang pangalan lang natin ay name. Email. Okay, dito naman sa password, dagdag din tayo ng name attribute. Ang ilagay naman natin ay password. Yung kakailanganin natin mamaya pag nag-save tayo. And then, ito namang submit, gawin na lang natin na add. Save ulit natin na. Then, reload lang natin to. Record, alisin natin yung remember me. Hindi natin kailangan yan. Label, remember me. Ayan. Okay, save. Wala na yan. Okay, so para naman makapag-insert, dahil ang sabi natin, dito ko na lang din papa-insert or dito ko na lang din ilalagay. So, pwedeng dito na lang sa loob nito. So, ating i-move na tong ito, yan. I-tab ko na lang. So, halimbawa, dito ako magkukuha or magpapa-insert. Kung gusto niyo naman, pwede rin naman tayo magpa-insert sa ibang lugar. Halimbawa, sa ibang file rather. So, for this example, dito na lang tayo. Open na ulit tayo ng PHP dito and then magpa-close na lang tayo dito. Then, ngayon ay kunin natin yung mga data na isasubmit nitong form na to. Ibig sabihin, pag sinubmit yung button, makukuha natin yung email at saka password at isi-save natin sa database. So, ang unang gagawin natin class ay kunin natin or check muna natin if iset. Gamitin natin yung iset para malaman natin kung nasubmit yung form. If iset post, halimbawa, ayun na lang email. Halimbawa daw, may nasubmit na email. Ayan naman, pwede tayong gumamit nung i-check natin kung ang ano ay post. Ang request method ay post. Pero pwede rin naman na ganito lang. Then, kunin daw natin yung email. Whilst using post ang gamit natin, kaya pwede natin kunin na ganito email. Then, password.
Ito class yung email na yan at password na nilagay ko dun sa loob ng bala ng stapler. Yan yung pangalan yung nasa name. Ito name, di ba email yan. So ito yon. Ito naman name, password. Ayan. Malo na. Name, password. So ito na yung password yan. Ayun. So nakuha na natin dito. Ibig sabihin pag submit, makukuha natin dito yung email and password. So ngayon, insert naman natin sa database. So para ma-insert naman yan, STMT. So, pwede kaya, dahil hindi pa natin nananal dito yan, so mas maganda inal muna natin. Or gumawa lang tayo ng isang variable pa. Is STMT I. So yan. Para ibang variable kaysa dito. Or pwede namang inal nyo na lang dito. Okay, so for example, STMT null or equals null. Then, lagay ka ulit. STMT equals PDO. Ininal ko lang class dito kasi meron yung laman pa dito. O kaya naman dito, pagkatapos yung gamitin, yung STMT dito, inal nyo na. Pwede rin yan. Ano? So, kung kahit saan part yung inal yan, pag ininalin nyo na doon sa taas, pwedeng dito, huwag nyo nang inal. So, nasa inyo yan kung saan part yung inanal yan. And then, meron tayo class na tinatawag na prepared statement. So, i-prepare natin. Ang laman ng prepare na yan, class, ay yung ding tinatawag natin na SQL statements. Paano ba tayo mag-insert ng record? So, we have insert into pangalan ng table. Halimbawa ay yung users natin na table, values, and then yung ating mga values dito. So, ang values na ilalagay natin yung galing kay database. For example, ang unang ilagay natin ay dalawa yan. So, ang dahil lang gamit natin i-prepare, pwedeng hindi natin i-direct ang ilagay itong mga values na to. Ang gawin natin, lagyan natin ng placeholder. Okay, comma, question mark, then yan, dalawang question mark yan. So, pwedeng itong question mark, pwedeng yung tinatawag natin na name placeholder. So, ito lang atin munang gamitin, yung positional. Okay, then dito class, meron tayong tinatawag na execute. Ano? So, halimbawa ay video. Tayo muna pala. Ating STMT execute. Then dito class, para malagyan nyo ng, di ba ito yung ini-insert natin, itong ilalagay natin sa question mark na to, yung email, sa pangalawang question mark, ilalagay natin itong password. So para ito ay masubstitute dyan sa mga question mark na yan, dito natin siya ilalagay as array. Okay, so gagawin natin siyang element. Lagay natin dito email para sa unang question mark, then password para sa pangalawang question mark doon, sa placeholder natin. Okay? Then, para ma-check natin kung successful ang insert, if bawa ay STMT row count. Ayan, check daw natin. Ibig sabihin may nagalaw, may execution greater than 0. So, anong gagawin daw natin? Halimbawa, ipa-echo na lang natin. Echo. User was added successfully. Ayan. Okay? So, kapag nag-daw, yan daw yung lalabas na message. So, ngayon i-try natin class. So, insert. So, by the way nga pala, sa insert nga pala tayo. Sorry, pwedeng alisin na nga pala natin to. Ito nga pala yung kinuha lang natin kanina doon sa index. Sorry. So, alisin na natin pala to class. Ayan. Huwag natin alisin class yung connection pala. Okay? So, ayan. And then ito, ilipat na lang natin dito class. Sige, ito na lang. Yan, para wala tayong inanal. So, ngayon class, itry natin dito. Nga pala. Halimbawa, ito na lang si Roxy, tapos 1, 2, 3, 4. At, yan, may error. Does not match. Doesn't match. Ibig sabihin, value count at row 1. So, kulang daw dahil siguro dun sa ating isa. So, lagyan natin to class ng null. Para ito class dun sa, di ba tatlo yung ating columns, ID, email, and password. So, yung kasi naka-auto increment. So, lagyan natin ng null para wala siyang maging value. I mean, wala siyang maging inserted value. So, yung automatic na, mag-i-insert na lang yung 1 dyan kasi naka-auto increment siya. So, try ulit natin. Hindi na tayo nag-reload. Try ulit natin kung yun lang ang mali.
Insert value, column count, does not match. Yung pa rin. 18. Ay, sorry. Kulang pa nga ng isang question mark. Ayan. So, dinagdagan ko na rin class ng isa pang question mark doon. Okay, so okay yan. Sige, try na natin yan. May isa pang way para yan. So, reload lang natin. Ayun. User was added successfully. So, yun lang. Dinagdagan ko lang class para malagyan natin yung ID which is null naman siya. Kaya pwede naman natin class na gawing ganyan lang. So, nakapag-insert na tayo class ng record. Okay, para makita natin dun sa home. Yan. So, nadagdag na si Roxy. Sunod na natin class, 15 minutes na lang yung pag-edit ng record. So, dapat ito pag in-edit, yan. Pupunta siya kay edit.php. Tapos makikita nyo sa URL, meron dito class yung ID. Ibig sabihin, kukunin natin yung ID nung i-edit natin para pag-edit natin, makikita natin yung default value niya. So, ngayon class, ang gawin natin, punta tayo dito kay or mag-create pala tayo muna ng isa pang record. Edit.php. Isama na natin class si delete. Sige mamaya na yan. Okay, mali ito. Sa edit naman class, parang sa ano din lang. Copy na lang natin din yung nasa index. Copy. Paste. Sorry. Yung nasa insert pala. Sa edit. Paste. Okay. Then, so, dito class, ang papalitan lang natin ay konti na lang. Kasi dito class, halip na insert, ang papalitan na lang natin class yung nandito. Okay, so, sa nasa prepare na yan. So, ngayon, ang gagawin muna natin class, lagyan na natin to ng edit. Edit lang natin siya, no? Yung galing yan sa insert ha, sa insert. So, gawin natin edit. Para lang kita natin. Edit. I-access natin ngayon yung si edit. Ulit, reload. Ayan, meron na tayong edit ngayon. So, wala lang tayo. Dapat pag in-edit natin yung record ni Roxy, yung lalabas ito yung edit username at password ni Roxy. So, ang gagawin naman natin, from index, copy na lang natin to. Ito. Ito yung galing sa index, punta sa edit, then ilagay natin dito. Para makuha natin class yung lahat ng records. Ito naman class, para makapag-edit tayo, di ba dapat pag nag-edit ay by record. Kung anong record lang yung edit mo, yun lang isa-select mo. So, maglagay tayo dito ng where clause. For example, where ID ang ginamit ko kasi dun sa dito para makuha ko yung records nila ng i-edit. So, by ID ang pag-i-edit natin at pag-delete. So, where ID equals question mark na lang. So, next ay wala nating i-execute yan. STMT. STMT. Ay. Ay, hindi na tayo mag. Sorry, prepare na pala to. Kasi meron tayo, mas maganda gamitin ang prepared statement pero pag meron tayong values na. Later, i-discuss ko sa inyo kung bakit meron tayong prepare, meron tayong query. Pag prepare again class, para mas secure tayo. Para ito ay pwedeng hindi natin muna i-substitute. Okay, so dito meron tayong STMT. Then, execute natin. Array lang ulit ang ipapalit natin doon sa question mark. So, saan manggagaling yan? Ito naman class, pwedeng ilagay natin dito ay yung get. Ito naman class yung galing sa URL. Okay, so get lang natin to. Yan yung ID na nandito class. Ayun. Makukuha natin dito sa URL. Okay, so get lang natin yan. So, yun ang ating kunin. Execute. And then, pag na-execute natin, fetch natin yung record. Bye-bye. Fetch all. Fetch na lang. Pwedeng, dahil isa lang ang ating i-return, pwede tayo mag-fetch na lang. Then row na lang ang gamitin natin. Then yan naman class yung kukunin natin dito sa default value. So dito class maglalagay tayo na, sige dito na lang, value. So halimbawa, ang ilagay natin naman dito, galing ito dito sa taas, row.
Kuhanin natin yung row. Then, yung email. Yan yung na-select natin. Galing dito sa may bar clause na yan. Ayun. Itong row na to, kukunin daw natin yung record na may ID na yung nasa URL. Yan dito, value, lagyan din natin ng value. So gawin naman natin itong password. See. Reload natin, sana wala tayong error. Ayun, lumabas na. Okay, so wala tayong naging error. So nakita natin dito, again, dito natin yung kinuha. Yung record ng ID na 2. So class, kung halimbawa, ibabalik natin to. Edit naman natin yung si Ronald. Ayan. So makukuha naman natin yung may ID na Ronald. So ngayon class, kailangan na lang natin, pag sinubmit natin yung button, may edit yan. So dito natin yan gagawin naman sa baba. So sa halip na insert ito class, nasa edit na tayo, gagawin natin tong edit. Okay. Update. So para tayo class ay dito. Update ang gagamitin naman natin ay update, pangalan ng table na update, users, reset, baba yung email equals question mark, password equals question mark, where ID equals question mark. So tatlo pa rin yan. Ito yung itong email, yan yung galing do sa ating form na na gagamitin pag i-edit. Itong nakikita nyo yan. Okay? Yung password, ganun din. Yung where clause, yan yung galing din sa get. Doon sa nasa URL natin. Pag kukuha tayo ng variable sa URL, get ang gamit natin doon. So palitan lang natin yung tatlong yan. So yung email, ang ilagay natin dito ay si email. Ito naman class ay si password. Sunod. And yung huli naman class ay si get. Ay, sorry. Get ID. Save. User was updated. Okay, palitan lang natin yung message. So ito lang yung pinagpapalitan natin, Then tingnan natin ngayon. Reload lang. Si Roxy123 gawin nating Rosana. Then edit lang natin. User was updated successfully. So try nga natin. Ayun. Ngayon update natin, naging si Rosana na siya. So, halimbawa, gawin natin Rosana123. Edit. Updated daw. So, pag nireload natin yan, Rosana123 na. Kung check natin yan class dito, sa home, Rosana123. And yung last class, abot pa yung delete. So, ganun din lang. Pag magdi-delete naman tayo, mas simple lang. So, ang kailangan lang natin class, mag-create ng bagong file. Delete.php. Okay. So sa delete.php, lang tayo ng include lang ulit, require lang ulit natin si connection.php. Then ang sunod natin, syempre yung statement, stmt ulit, video, then prepare pa rin. Dahil pag nag-delete tayo, kailangan din natin ng ID ng i-delete na record. So delete from member where ID equals question mark. Then, kailangan natin ay stmt execute ulit array. So, papalit natin doon sa question mark ay si get pa rin. Yung galing pa rin sa URL, yung ID. And if question mark, if stmt row count. Ano tayong row count is greater than 0. Ibig sabihin, may affected rows, successfully ang pag-update. Mag-message na tayo, echo. Bye-bye. Record was deleted successfully.
Try natin class. Siyempre, pag nag-delete tayo, dapat nagtatanong din muna tayo, ano? Kung di-delete talaga. So, halimbawa si Rosana, delete natin. Try natin. Yan, error daw. Wala, mali tayo na table. About member. Users pala. So, error tayo. Lang, delete natin ulit si Rosana. Record was deleted. Pag binilik natin, back and na-reload natin, wala na si Rosana. So yun yung class, yung CRUD functionality using PHP and MySQL. Okay, so mapapansin yung class, gaya na sabi ko sa inyo, yung statement sa pagdidili, sa pag-i-insert tayo muna. Insert. Ito yun, oh. Itong part na to, sa pag-i-insert. Okay? Ito naman sa pag-i-edit and pagdi-delete. Basta nyo pare-parehas lang yan. Ang nababago lang class ay itong statement. Ibig sabihin, yung nasa loob lang ng prepare class ang inyong binabago. Okay? So, yun lang yung nababago. Pinapalitan nyo lang ng SQL statement. And yung sa retrieval naman class, yun lang yung minadagdag. Okay? So, fetch all. Ito class, kung halimbawa ay mayroon kayong record na gusto lang na maipakita. Aside, ito kasi select all, wala tayong where clause. O kung gusto nyo lagyan ng where clause, pwede rin naman class dito kayo magdagdag. Gawin nyo lang din tong prepare. Halimbawa, maglagay kayo ng where ID. For example, ID na lang equals question mark din. So dito class, magdadagdag din kayo ng execute. stmt execute array din yan. Array. Yan anong kukuhanin natin. Bawa ang value ay, ang ID na value ay 1. So, yung record na may ID na 1. And then, saka nyo siya i-fetch all. Pwede rin yung ganyan na syntax. So, dito class, pag na-reload natin yan, ayun. So, yun lang, makukuha natin. Kahit mag-add tayo dito class ng record, insert. Magpa-insert tayo. Okay, si Roxy, balik natin si Roxy. 3, 4, add. Okay, added siya. Pero class, pagka ating inaksa siya, wala si Roxy dito. Okay, kasi nga naka-where clause tayo doon. Where ID is equal to 1 lang. Okay? So, aalisin naman natin to class. Aalisin din natin to. Yung where clause, save. Ay, sorry, hindi natin execute. Balik pala natin to. Empty array lang. Execute. Ayan. So, makukuha natin lahat ng record. Okay? So, nadagdagan lang tayo ng execute. Kung prepare ang gagamitin. Pero kung ang gagamitin natin ay query, wala na class itong execute. Again, yung execute kapag may mga parameters kayo na gustong supplyan ng data. Kagaya may mga question mark dito. Parameters, placeholder ang tawag sa kanila. So, ayun yung sample. Then, mag-upload ako ng sample. Itong aking ginawa. So, bahala na kayo mag-update. You can rely also kung dun sa YouTube. Pero again, ang gagamitin nyo class ay PDO. Okay? So, yung ganito na lang ang gamitin nyo. Bahala na lang kayo sa design. Okay? So, pwede kayong gumamit ng redirect method para halimbawa pag meron kayong kikreate kayo ng mga iba't ibang files para doon sa iba't ibang action ninyo. So, wala namang problema doon. Pwede kayong gumamit ng header redirect. Yung headers. Check nyo yun sa YouTube, meron nun. Or sa Google or kung saan man. May ganun mga tutorial. Okay, so yun lang for now. So, do you have any question, class? Okay, type. Ano nga dun sa ano? Okay, type nga dito sa chat box natin ng wine. Type 1 kung okay tayo doon. Kung may question kayo na pwede nyo naman akong i-message na lang sa Messenger. Okay, ay mag-post kayo, mag-chat dun sa ating Teams, sa Teams, sa group natin. Anong tawag nga dun? Google Classroom. Yun, sorry class, hindi kasi kami gumagamit ng Google Classroom. So, Teams lang gamit namin kaya ako laging nalilito. So, ayan, pakiabangan na lang na i-upload ko na may i-upload ako na mas okay dito para mas maganda na yung inyong mas madali na, may mga dagdag na. May mga session na doon, pwede nyo rin class aralin yung session. And then dito sa table, you can use data tables, para may searching na. Kaya na lang din ang bahala maghanap kung paano nyo siya gagawin.
Okay, so next Thursday, bukas pala yon. Kita na lang tayo dyan bukas. Then magdi-discuss tayo ng iba pa nating topics. So yun lang for now, and kung wala ng question, thank you for attending and see you tomorrow. Goodbye, class.